Nga naman, naririnig niyo pa yung mga sipol-sipol ng hangin na yon? And yes, hindi ko alam kung may bagyo baga o parang any other days lang. Hindi ko alam. Basta tuloy ang pasok kasi may schedule nga tayo sa pagpasok. At syempre, kailangan natin ng pira. Yes, ang babae niya. Buti na lang nga nung bago ako makaalis ng bahay ay medyo tumila-tila naman ang ulan at talagang ang hangin lang talaga ang malakas. At tinatangay nga ako, biruin nyo sa laking kong ito, tatanangin na. Grabe! Pati nga dito sa aming trabaho, pasok ang hangin at nag-aangatan ng ilaw namin. At ayan na nga ang nangyari nung hapon. Nasira na tuluyan. And kung maalala nyo ang ating pichay, ay hindi na pala, na-harvest na pala natin yan. Tapos ang ating lettuce, ay re-remedyahan ko pa yan. At ang ating kamatis, ayan na nga, medyo malapit na siyang huminog. At ito na nga siya ang kalagayan niya ngayon after ng bagyo. At nakita ko ang hinog ng ating kamatis at ang ating mga tanim na kamatis nagtumbahan na kahit may tukod. Kaya remedyahan natin yan ngayon, kundi matutuluyan yan. Ito nga nasa likod, parang sumulangit na wat sila. Ay talagang sinira talaga ng hangin at tingnan natin kung mareremedyohan pa. At it's time na para i-harvest na natin ang ating first kamatis. Dahil ang kulay na niya ay talagang pahinog na. And it's na nga siya ang ating lunch for today. Kasama na ang ating kamatis. Tapos itlog na pula at inihaw na isda. Charep! Pero masasabi ko mas malutong yung kamatis na malaki kaysa dito sa ating tanim. Pero okay na rin siguro. Siguro na overripe lang siya pero hindi matigas pa eh. At meron pa tayong sunod na dalawa kung hindi mamamatay. At sana nga'y madagdagan pa. Ewan ko ba. And hadu alamig. And for today's video ay meron tayong i-unbox. At binili ko to dahil may pagregaluhan ako. Tapos bumili din ako kasi kahit hindi ko birthday ay wala pa akong ganito. At grabe, pati sa Pilipinas wala din akong ganito. Kaya nainganyan naman akong bumili. Itich. Kita niyo na ba? Ganda! At tas-tas na niya. Diba? At i-close up natin. Pero pinag-iisipan ko kung saan ko siya ilalagay at kung aalsin ko na siya sa plastic. Ang ganda no. May pasupang white. Very good. Very nice.
Diba? Visi-visihan ang lola nyo. At kung magtatanong kayo kung anong mga pinaggagawa ko, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa mga videong ito. May pinag-iisipan akong yung ibang version at abangan nyo yan sa mga susunod kasi pinapag-nilay-nilayan ko pa ang mga sasabihin ko kung may mga hugot lines tayong ipaglalagay dito sa ating video. At nagbabalak nga ako ng kadramahan, ng kaunti lang naman. Ilang taon na ba tayong nakatira dito sa New Zealand at ikikwento ko sa inyo. Isa-isahin natin yung mga moment na yun. Medyo tinatamad pa ako ngayon kaya sa isang araw ko na lang i-edit yung ibang version ng ating videong ito. Okay? At talagang ngayon chill-chill lang muna ang lola nyo. And ito lang muna yung atilagyan muna natin ngayon ng voice over kasi nga thankful ako kay lolong ginawang sampayan. Ayan yung time na may babagihin tayo dito. Naganda naman siya ng sampayan at okay naman i-teach. Diba? At talagang hirap makatayo. Hindi na nga tayo nagkasya dito sa stand ng ating sampayan. Yang may stand na yan. At talagang tayo naggawa talaga ng sampayan na tunay. Sabi ko nga, mahirap din naman na, okay, mayroon naman kaming dryer. Pero syempre, nanghihinayang ka sa kuryente. Kung makakaiwas ka, edi sampay mo na lang sana, no? Dito nga ito sa may tapat ng ating kwarto, do sa ating pag-garden. Di iwasan muna natin yung ating halaman at baka malaglagan kasi malakas din ang hangin dito. And so far, wala pa namang siyang nadidisgrasya dito. And may kanakitan nga na naman ako magagandang bulaklak dito sa tabi-tabi. Ganda. Ayan pa. Pag talagang ikaw nabigyan, talaga matutuwa. Pero pag sa akin siguro, hindi. Pira na lang. Hindi pala. Pasyal at kain na lang. Itich nga. Meron tayong bagong bili. Diba? Lalagyan ng ating strap. Ganda. Talaga nga namang saktong-sakto ito sa ating mga strap at talaga binilang ko talaga. Nasiguradong kakasya siya dyan.
at talagang titigil na tayo sa pagbili at wala nang paglalagyan. Ay kaya nga itong rainbow na lang ang ating biniling last dahil last na yan talaga at para lahat ng kulay andyan na. At kung nag-iisip kayo kung saan yan galing, abay, alagang-alaga ko yung sa kilikili ko. And I'm so thankful kasi nga, nawala na siya sa kilikili ko kasi ang mahal na magpabunot ng buhok sa kilikili kay Rapa Boy. Kung noon ang usapan, piso-piso lang, ngayon dollar-dollar na, grabe. At may nakapagchismis nga sa akin si Maricar. Ito nga daw yung wax na ginagamit niya sa kanyang kilikili din. At ubra talaga. At alam mo kung saan natin nabili to, sa Timo lang. Parang pagkakabili natin dito ay mahigit-higit na $2. So, mga 60 plus pesos na agad yun. Tapos ito, hindi ko naman siya mabasa. Ito nga yung laman niya. Parang partner siya na 10 pieces o 20 yun. Madami-dami na rin ito. Sayang nga yan. At first time ko makagamit ng ganyang wax. At talagang noon ay bunot-bunot lang at ako'y takot nga. Tapos ito nga si Lolo ang pinaggawa ko. At sana nakapag-video kami. Paano nakapag-moments kami. Dito nga pagwawaks ng kilikili. At baka kung ano pag-isipin nyo. Ito nga, pero baka try natin sa next natin. Patutubuin natin muna at pahahabain. Sayang at tawanan kami ni Lolo habang ginagawa yan. At baka magawa ko rin yan sa sarili ko. Haharap tayo sa salamin. At baka may lakas ng loob na ako kasi pumuti na yung kilikili ko. Sana. At habang iniintay natin ang pagputi ng aking kilikili, meron taming pupuntahan yan sa Tauranga. At abangan nyo, ang ganda. Meron tayong pinaghahandang talagang trip. At talagang tayo nakabook na. Tuloy-tuloy na itich. Ang ganda At sana nga malibot natin yan. At sabi nga ni Lola, long drive ulit yan. At hindi yan katulad nung sa Auckland na umabot ng 9 hours. Pero yan, mga 6 lang siguro. Meron pa tayong pupunta sa Rotorua. Itong Redwood. Minsan nga nakapunta tayo dyan pero sa Rotorua pero hindi natin napuntahan yung Redwood. At balita ko nga madami dyan bang giant puno. Bali nakapunta na dyan si Lolo at tayo naman ang kasama niya pagpunta dyan. Excited na! At sana nga'y okay na okay ang weather para okay din ang ating paggala. At ang alam ko nga lang ay may entrance ang pagpunta diyan. Baka dyan sa baba, pwede lang mag-picture-picture. Pero meron dyan mga bridge connecting sa mga trees. Pwede ka dyan mag-walking. Pero pag yung mataas talagang puno at talagang mahal ang bayad at baka hindi ka na ma-avail yun. Parang manghihinayang na ako, dito lang tayo sa baba na. And malalaman nyo yan pagdating natin sa tamang panahon. And that's all for today's video. And thanks for watching. Bye-bye! Ay naku, ano kayang pa-OOTD natin dyan?